Sa videong ito ay masasaksihan natin ang kakaibang kwento ng tagumpay, pag-ibig at sakripisyo ng isang anak na itinakwil ng sariling ama at ng isang dalaga na kumapit sa patalim dahil sa kanyang karamdaman. Si Cassie Salazar ay isang waitress, bartender at singer na nagpe-perform kasama ang kanyang banda, The Loyal, sa isang bar sa Amerika. Siya ay na-diagnose na may type 1 na diabetes 6 na buwan na ang nakalipas. Hahirapan siyang tustusan ang gastos sa pagbili ng insulin dahil dito siya ay nagsusumikap at lubos na kumakayod sa trabaho. Isang gabi, pagkatapos niyang mag-perform sa entablado, nagsilbi siya bilang waitress sa isang grupo ng mga marino na malapit nang i-deploy sa Iraq. Ang isa sa kanila, si Frankie, ay kababata ni Casey at siya ay masayang makita si Frankie muli. Isa sa mga kasamahan ni Frankie, na si Luke Morrow, ay sinubukang ligawan si Cassie, ngunit tinanggihan niya ito. Lumalala ang problemang pinansyal ni Cassie at kinakapos na siya para matustusan ang kanyang gastusin sa buhay. Hindi na rin siya nakakabayad ng renta sa kanyang tinitirhang apartment at dahil dito siya ay nanganganib na mawala ng tirahan. Naubusan si Cassie ng insulin at di sapat ang kanyang health insurance upang siya ay makakuha ng supply. Dahil dito kinailangan niyang bumili, ngunit di sapat ang kanyang pera. Habang nakikisuyo sa pharmacy, nagkataon na naroon ang kanyang nanay at tila hindi makapaniwala ito sa nangyayari kay Cassie. Inabot ng nanay ni Cassie ang kaunting pera na mayroon siya upang matulungan ang kanyang anak, ngunit di pa rin ito sapat. Dahil dito di siya nakakuha ng insulin na lubos niyang kailangan. Sinamahan si Cassie ng kanyang nanay sa apartment niya. Dito napagtanto ng nanay ni Cassie na ang kanyang anak ay nahihirapan sa buhay. "Huwag kang mag-alala mama, kaya ko to, may mga trabaho ako at nag-overtime pa." Naluha ang kanyang ina at sinisi nito ang sarili sa nangyayari sa kanyang anak. "Huwag ka nang mag-alala mama, I'm fine." Niyakap nito ang kanyang ina. Isang gabi habang nagpe-perform si Cassie sa entablado, ay nakaranas siya ng malubhang pagkahilo at di na nakatapos sa kanyang performance. Habang nasa mapanganib na sitwasyon si Cassie, ay may naisip siyang paraan upang masolusyonan ang kanyang problema sa pera. Pumunta si Cassie sa bahay ng kanyang kaibigan na si Frankie. Nagulat siya nang si Luke ang nagbukas ng pinto. Nang makita niya si Frankie ay sinabi niya dito ang kanyang problema, ang naisip niyang solusyon upang magkapera. Niyaya niya si Frankie na magpakasal upang magkaroon ng insurance at benepisyo bilang asawa ng Marines at matustusan ang kanyang pangangailangan kahit na kunwari lamang. Natawa si Frankie sa akalang nagbibiro si Cassie. Ngunit nang sinabi ni Cassie na siya ay seryoso, tinanggihan siya ni Frankie dahil siya ay may girlfriend at baka din ito maintindihan ang pangyayari. At balak din ni Frankie na pakasalan ang kanyang girlfriend na nagkataong kakilala din ni Cassie. Narinig ni Luke ang kanilang usapan at sinabing hindi maganda ang plano ni Cassie bukod sa ito ay iligal. Nainis si Cassie at nakipagtalo siya kay Luke. Bigo si Cassie at umalis na lamang ito habang si Frankie ay malungkot na sinabing wala talaga itong mga gawa upang matulungan niya si Cassie. Si Luke ay mayroon ding malalim na suliranin at mga paghihirap. Siya ay naging isang adik pagkamatay ng kanyang ina, at bagamat nagbago na, at 2 taon na siyang malinis, mayroon pa rin siyang utang na $15,000 sa kanyang dealer, si Jono. Di rin maayos ang relasyon niya pati ng kanyang ama na retiradong Marine. Isang araw, habang nagja-jogging, si Luke ay hinabol ni Jono at siningil at pabirong binantaan ang kanyang pamilya kung hindi siya makakabayad. Palihim na bumisita si Luke sa kanyang kapatid at sinabi rito ang banta ni Jono. Nainis ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Luke na humingi ng tulong sa kanila, ngunit hindi ito sapat. Pinuntahan ni Luke si Jono upang ibigay ang pera, ngunit dahil kakaunti lang ito ay nagalit si Jono at muling binantaan si Luke sabay bunot ng baril. Naging desperado na din si Luke at nakipagkita ito kay Cassie upang yayain si Cassie na imbes na si Frankie ay sila na lang dalawa ang kunwaring magpakasal upang magkapera.
Hindi kumbinsido si Cassie nung una, ngunit dahil sa tindi ng pangangailangan ay pumayag na rin siya. Si Frankie ay naging witness sa kanilang kasal. Inabot ni Frankie ang singsing na sana ay para sa kasal nila at ng kanyang girlfriend. Eto, hiramin mo muna at ingatan mo, ang sabi ni Frankie kay Cassie. Yan ang singsing para sa kasal namin ng girlfriend ko. Pagkatapos ng kasal ay nagpunta sina Cassie at Luke sa bar at ang mga Marines na kasamahan ni Luke at Frankie. May sinabi ang isang kasamahan ni Luke na Marines tungkol sa pagpatay sa mga Arabo at di ito nagustuhan ni Cassie. Nakipagtalo si Cassie dito. Sa inis niya ay umalis na lamang ito at lumabas ng bar. Sinundan siya ni Luke upang kausapin at pinaalalahanan tungkol sa kanilang kasunduan. Dapat hindi sila mahalata ng kunwari lang ang kanilang kasal at ipakita na sila ay parang tunay na mag-asawa. Kinabukasan ay araw na ng pag-deploy ni Luke at kanyang mga kasamahan papuntang Middle East. Napansin ni Cassie ang madamdaming pagpapaalam ng mga pamilya ng Marines at dito ay tila nakukonsensya si Cassie at nagkunwaring nagpapaalam din siya kay Luke. Ibinigay ni Luke ang contact number ng kanyang kapatid kay Cassie at sinabing tawagan sila sakaling may masamang mangyari sa kanya. Habang nasa deployment si Luke ay nagpatuloy sila sa kanilang buhay habang kunwaring kasal sa isa't isa. Nagpapalitan ng text at tawag. Si Luke ay ginampanan ang kanyang tungkulin bilang isang Marines habang si Cassie ay patuloy sa kanyang karir sa pagkanta at lumikha siya ng isang kanta para sa mga sundalong nakadeploy sa malayong lugar. Isang araw, habang nagtatawagan ang kunwaring mag-asawa ay napansin ni Cassie na malungkot ang mga Marino. Pabirong sinabi ni Luke na kung maaari ay kantahan sila ni Cassie upang kahit papaano ay mapawi ang kanilang lungkot. Kumanta si Cassie at ito ay lubos na nagustuhan ng mga Marines. Pinost nila ito sa social media at di inaasahan na mag-viral at nabigyan si Cassie ng pagkakataon at nakapag-perform ito sa isang malakihang concert at tila gumaganda na ang takbo ng kanyang karir. Si Luke naman ay patuloy ang kanyang pagpapatrolya sa Iraq. Sa kasamaang palad sila ay naambush at malubhang nasugatan si Luke. Nakatanggap ng tawag si Cassie mula sa pamunuan ng sandatahang lakas na si Luke ay malubhang nasugatan at dadalhin pabalik sa Amerika upang magamot. Di malaman ni Cassie kung ano ang kanyang gagawin. Hinanap niya ang telephone number na ibinigay sa kanya ni Luke upang ipaalam sa pamilya ni Luke ang nangyari, subalit di niya ito mahanap. Naisip niya na pumunta na lamang sa bahay. Pagdating ni Cassie sa bahay ng kapatid ni Luke, di niya inaasahan na tatay ni Luke ang makakaharap niya. Sinabi niya dito na hinahanap niya si Jacob at gusto niya itong makausap dahil may importante siyang sasabihin. Ngunit parang bigla na lang nagalit ang tatay ni Luke. Bakit ano na naman ang nagawa ng anak ko? Nasa kulungan ba siya? O may utang ba siya sa'yo? Kahit nag-aalangan si Cassie, ay ipinagtapat niya dito na nasa Iraq si Luke ilang buwan na ang nakakalipas at nasugatan ang binti nito sa isang pagsabog at uwi siya anumang araw. Bakit ikaw ang tinawagan nila? Dahil asawa niya ako, napatitig ito sa kanya at kalaunan ay pinatuloy na siya nito. Dumating si Luke sa bansa at pumunta agad sa ospital ang tatay, kapatid at asawa nito at si Cassie. Nang magkamalay si Luke na sorpresa siya na nandoon ang tatay niya, ngunit hindi siya masayang makita ito. Bakit ayaw mong malaman ko ito, wika ng ama ni Luke? Dahil gusto kong patunayan sa iyo na kaya ko rin gumawa ng tama, sagot naman ni Luke. Kinumusta ng tatay ni Luke sa doktor ang kalagayan ng anak at hinayaan silang makapag-usap ni Cassie. Kinumpronta niya si Cassie kung bakit niya sinabi sa tatay nito ang tungkol sa kanya. Sinabi ni Cassie kay Luke ang nangyari nang pumunta siya sa bahay ng kapatid nito, at hindi niya alam na magkapareho ang pangalan ng kapatid at tatay ni Luke. Napagkasunduan nilang magpatuloy sa pagkukunwaring totoong mag-asawa at tumira sa isang bahay. Ano kaya ang sasabihin ni Frankie pag nalaman niya ito? Naging emosyonal si Luke at ipinagtapat niya kay Cassie na ang best friend niya na si Frankie ay nasawi sa pagsabog. Lubhang ikinalungkot ito ni Cassie at umiiyak lumabas ng kwarto. Sa libing ni Frankie, naging emosyonal ang pamilya at mga kaibigan nito at pagkatapos ay ibinigay ni Cassie ang singsing ni Frankie sa nobya nito at tinanggap naman ito ng buong puso.
Bumalik sina Luke at Cassie sa hospital upang kunin ang mga gamit nila doon. Nakita sila ng tatay ni Luke at nag-offer ito na doon na lang sila tumuloy sa bahay nito hanggang sa tuluyan ng gumaling si Luke. Tumanggi sila at sinabing sa apartment sila ni Cassie tutuloy. Walang nagawa ang tatay ni Luke kundi ang sumang-ayon. Sa apartment ni Cassie, inayos nila ito upang magmukhang nagsasama na talaga sila bilang mag-asawa. Nag-display din sila ng wedding picture nila. Dumating ang tatay at kapatid ni Luke upang sunduin siya para sa kanyang therapy. Si Cassie naman ay nag-ensayo ng bagong kanta kasama ang kanyang mga kaibigan sa banda. Isang araw may tumawag kay Luke, ito pala ay ang drug dealer na pinagkakautangan niya ng pera. Pinagbantaan siya na idadamay ang kanyang asawa. Nag-alala siya, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagbabagong buhay sa tulong ng kanyang pamilya at ni Cassie. Sa paglipas ng mga araw di na nila namalayang nahuhulog na sila sa isa't isa. Habang patuloy naman sumisikat sa larangan ng musika si Cassie at ang banda nito. Tumawag ang nanay ni Cassie sa bahay dahil din ito sinasagot ang cellphone at si Luke ang nakasagot. Ibinalita nito na may taong pumasok sa kanilang bahay. Pumunta si Luke doon at tiningnan kung ano ang nangyari. Napag-alaman niya na ang taong pinagkakautangan niya ng pera ang may gawa, pero di niya pinaalam kay Cassie ang tungkol dito. Ginawa ni Luke ng paraan para mabayaran ang utang at palihim niya itong pinuntahan. Nagpambuno si Luke at si Juno at nanaig si Luke. Sa pagkakataong ito ay si Luke na ang nagbanta kay Juno at binigay niya ang pera at sinabing tantanan na nito ang asawa niya. Subalit pinuntahan ni Juno ang nanay ni Cassie at sinabing peke ang kanilang kasal ni Cassie at si Luke ay isang adik. Lubhang nag-alala ang nanay ni Cassie. Sinabihan nito ang kanyang anak na si Cassie. Hindi ito nagustuhan ni Cassie. Dumating si Luke sa bahay nila ni Cassie at nakita niya si Cassie doon. Napansin niya ang maleta at si Cassie na naglalagay ng mga damit nito sa bag. Anong nangyayari? Tanong ni Luke kay Cassie. May tao, duguan, nagpunta sa nanay ko at sinabi na ikaw daw ay isang adik at peke ang ating pagpapakasal. Totoo ba ito? Na ikaw ay isang adik? Tanong ni Cassie. Magulo ang buhay ko noong namatay ang aking ina at naligaw ako ng landas. Doon ko nakilala si Juno. Sagot ni Luke. Siya ang drug dealer mo at may utang ka sa kanya, tanong ulit ni Cassie. Ninakaw ko ang mamahaling kotse na ibebenta sana ng tatay ko noon. Malaking problema ang idinulot ko at nangutang ako kay Juno upang mabayaran ang ginawa kong kalokohan, sagot ni Luke. Itigil na natin ito. Ayaw kong may masamang mangyari sa aking ina dahil mahal na mahal ko siya. Maghiwalay na tayo. Pagbalik ko ayaw ko nang makita pagmumukha mo dito. Kunin mo mga gamit mo at lumayas ka na dito. Umalis si Cassie papuntang show nito. Nalaman ng tatay ni Luke ang ginawa ng kanyang anak at ni Cassie na kunwari lang ang kanilang pagpapakasal. Dismayado ang tatay ni Luke sa kanilang ginawa. Nalaman na rin ito ng sandatahang lakas at pinasundo ng court martial si Luke at pinabalik sa kampo. Ipinatawag silang mag-asawa ng court martial at nagkaroon ng hearing. Doon ay nasurpresa si Cassie nang sinabi ni Luke na siya ang may pakana ng lahat at walang kinalaman si Cassie dito. Nagpasya ang korte na makukulong si Luke ng 6 na buwan habang si Cassie ay hindi na makakasuhan. Nagkaroon ng offer sa Hollywood at sponsors para sa kanilang concert si Cassie. Bago umakyat sa entablado naalala niya ang mga pinagdaanan nila ni Luke. Bigla niyang kinanta ang bagong niyang compose. Nasorpresa ang mga kaibigan niya, ngunit sinabayan na lamang siya ng mga ito sa pagtugtog. Pagkatapos ay dali-dali siyang umalis at sumakay sa kanyang kotse. Ihatid na si Luke ng tatay niya papuntang kulungan, nang mapansin niya ang magkatabing medalyon nila ng kanyang ama na nakadisplay. Tinitigan niya ito, dito ay nalaman niya na sa kabila ng kanyang kaso sa court martial ay pinarangalan pa rin siya ng Purple Heart dahil sa katapangan niya bilang isang sundalo. Nagpaalam na si Luke sa kanyang pamilya. Nang magharap si Luke at ng kanyang ama ay nag-alangan si Luke sa kung ano ang sasabihin dito.
Ngunit bigla siyang niyakap ng kanyang ama at sinabing proud siya dito. Papasok na sana si Luke sa kulungan nang biglang dumating si Cassie. Tumakbo ito at kinausap si Luke. Pinagtapat niya na labis niya itong naalala at maghihintay ito sa kanyang paglaya. Dito ay niyaya siya ni Luke na magpakasal at sa pagkakataon ito, tunay na ang kanilang pagmamahalan. Sa huli ay nakalaya na si Luke at nakapiling si Cassie at namuhay sila bilang tunay na mag-asawa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.